Hello everyone! Welcome back to my channel, Everin Sam Gomez, Four Seasons Vlog. Ito na po ang ating part 2 mga idol at ang pagpapa-feeding po sa mga isda. Tara na, tignan na natin. Tara na, mag-feeding na tayo sa mga pa-feeding na tayo sa mga isda. Ito na po ang dala ko po. Nilagay ko po sa supot mga idol dahil po kung ilalagay niyo po sa bulsa ay aano rin lang. Kaya nilalagay ko po sa plastic. Ang lalaki po ng mga isda. Talagang ulam na po ang tingin ko po sa mga isda. Talagang pwede na tayong mag-shoot to kill dyan sa mga isdang yan. Pwede ng suba, kinilaw at sinabawang isda. Talagang ang lalaki na, good size na po talaga ang mga isdang ito. Kaya pwede na rin ipiprito, escabeche. Naku, ang ulam na talaga. Ayan, maano po ang mga isda dito. Hindi po takot sa tao dahil lagi pong may mga nagpapakain po sa kanila. Ang mga bisita po ay nagdadala po ng mga tinapay para po magbubudbud po sa mga isda. At nakakatuwa po talaga tignan na malapit sa iyo ang mga isda. Malapit-lapit mo na kung mahahawakan din. Dito po kasi sa Heriso Beach po mga idol, bawal po mag-fishing po mga idol. At saka bawal din po dito mag-barbecue sa Pampang. Talagang mag-swimming lang po dito mga idol at makikiswimming po sa mga isda. Yun po ang ating mag-snorkeling, ganyan. At pa-swimming. At maano naman po ang tubig dito mga idol. Tama lang po. Hindi po malamig po ang tubig. Talagang kayang-kaya po natin ang init ng tubig at lamig. Tamang-tama lang po. Tapos po ang linaw po ng tubig mga idol. Talagang kitang-kita natin ang mga isda at pati mga bato. Yun lang, walang gaano silang corals dito mga idol. Pero talagang sa linaw, ang linaw po talagang kitang-kita natin ang mga isda. Klarong-klaro ang mga bato, ganyan mga isda, di ba mga idol? Ang ganda-ganda po ng dagat nila dito. Alagang-alaga po siguro nila to. At saka wala din naman pong nagtatapon ng mga basura. Talagang pagkatapos po mag-swimming, bitbitin nyo po dun sa bangka. At sa pagdating po dun sa Pampang, mayroon pong basurahan po at bukod-bukod nyo na pong itatapon yung bitbit nyo pong basura. Hindi nyo na po kailangang bitbitin pa sa sakyan. May tapunan na po doon. Tapos po, ang dami din pong mga bantay po mga idol. Kung baka may malulunod, may marami din pong lifeguard. At saka may hangganan din po ang pwedeng pagsusumingan mga idol. May palutang po na hanggang doon lang po pwede pong mag-swimming mga idol. Kaya hindi naman po delikado po mga idol. Kung hindi po kayo marunong mag-swimming, kagaya ko ay hindi man po ako gaanong magaling mag-swimming mga idol. Meron po akong life jacket po mga idol para palutang-lutang na lang po. Bukod pa sa lumulutang na talaga ng kusa, may palutang pa rin po akong talagang jacket sa katawan kasi mahirap nang malunod po mga idol. At malalim din po kung iikot-ikot ka po doon sa parang mga batong malalaki, malalim din po ang ilalim. Pero ang kaigihan, kung may life jacket ka po, makakayanan nyo pong pumunta doon. At kaso ngayong araw na ito mga idol, ang lakas ng current ng tubig, talagang inaanod ka po. Kaya po kumakapit po ako sa mga gilid-gilid sa bato. Nakakarating din po ako doon sa dulo. Shout out po kay Joy na sobrang astig sisid. Ang galing-galing pala mag-swimming ni Joy. Talagang wala mang pin sa paa at saka walang snorkeling salamin lang po, goggles lang po ang meron siya, pero talagang ang
galing magsisid sa dagat. Nahalatang malapit sa dagat ang bahay nila. Sa mga kasamahan po namin mga idol, salamat naman at wala pong nalunod. Lahat po kami ay nakauwi at ligtas po mga idol. Kasi po dati daw po dito mga idol, may lasing pong Koreano na lunod daw po. Kaya sa pagpapunta pa lang po namin, sinabi na po namin kung mga hindi po sila marunong mag-swimming, mag-ingat po dahil delikado po pagka basta-basta na lang mag-swimming na hindi naman pala kaya. Ang dami pong tao po mga idol, mga bata, mga mami, mga magagandang babae, mga talagang napakadami pong nagsiswimming. Talagang ang saya-saya po tignan ng dagat, ang dami pong naliligo. Tas may ano pa po dito, cave. Mamaya po ay makikita nyo po ang cave dito. Mga bato-bato po may mga butas po Kaya pero yung isang cave lang po ang pinasukan namin mga idol. Nagsikap si Buboy mag-snorkeling. Talagang enjoy na enjoy din talaga siya sa pag-swimming niya. Ang dami pong klaseng mga isda, pero matatawag nyo lang po ang mga isda kung may dala-dala po kayong mga tinapay. Kung madami po kayong dala, magkukumpulan po sila. Nasa baba nyo na lang po ang mga isda at mag-aantay po sa budbud po ninyo, sa pa-feeding po ninyo sa mga isda. Talagang ang ganda-ganda po tignan pagka nagkukumpulan po sila. Pangalawang beses pa lang po namin marating itong Hirisu Beach mga idol dahil sobrang layo po ito sa amin mga idol. Kanina umaga po madaling araw na nga po kami umalis para makakarating po kami dito ng maaga. Inabot pa rin ng 3.5 oras sa umaga na biyahe. Pero may stopover pa po kami noon kaya inabot siguro ng 3.5. Pero yung estimate ng cellphone ng umaga mga 3 oras po na walang gaano pa pong traffic yun mga idol. Mas maganda po mga idol na mag-i-stay pa po kayo sa gabi para kinabukasan malapit na po kayo dito sa beach para hindi po kayo masyadong pagod na pagod. Kasi kagaya ng ginawa namin, madaling araw nagdadrive papunta dito, tapos sa hapon pauwi. Talagang sa pagpauwi po ay inabot po talaga kami ng matagal dahil sobrang traffic po talaga. Kaya po naglihis po kami ng daan. Umalis po kami doon sa expressway at nag-iba kaming daan. Lalo kaming napalayo pero tumatakbo po ang sasakyan. Naku, ang tagal po namin nakauwi mga idol. Sobrang traffic po talaga. Dito na po mga idol ang cave na sinasabi ko po kanina. Maliit lang po ito mga idol, yung tagos lang po itong bato na makikita natin mga idol. Ito po, titignan po natin. Ganyan po kalinaw mga idol. Hindi ko po napansin ito na tagusan din po pala ito. Kaya si Choy sabi pumunta daw po kami dito at maganda daw po. Siya po ang nagkakamera po niyan. Tapos kami nakasunod po ng asawa ko. Ayan, unti lang naman po ang nagpupuntahan po dito. Kaya ang iba mga idol nakikita ko marunong naman po mag-swimming pero gumagamit pa rin po ng life jacket kasi minsan sa kakalangoy-langoy po ninyo ay pupulikatin ka po. Ako po nakailang pulikat po ako Kaya malaking tulong pong may life jacket po mga idol kasi pag pinulikat ka po mahirap pong lumangoy at maninigas ang paa. Pagka nanigas po ang paa, magtayo ka lang, nalutang ka po. Kaya kayang-kaya nyo po, hindi ka po malulunod. Buti po nakaswimming na po kami ngayong summer po dito mga idol. Summer na po talaga dito sa Japan mga idol dahil sobrang init na po talaga ng araw. Tatagaktak na po talaga ang mga pawis namin dito. Sobrang init po. Inaabot na po ng
40 po o minsan lumalagpas pa ang iinit po dito sa Japan. Buti na lang po ay saglit lang po dito ang summer season sa Japan mga idol. Kaya enjoy na lang po namin ang init po dito mga idol, kasi hindi naman po magtatagal ito. Tapos pagkatapos ng tag-init, nang po autumn season, magsisimula na naman po ang taglamig. Ang taglamig po dito ay napakahaba, kaya talagang mag-happy na muna kami habang tag-init, at saka makapagsuot ka pa ng hindi madaming damit, yung parang Pilipinas lang din. Sabi nila mga idol, enjoy life daw mga idol. Enjoy the moment dahil life so short daw. Kaya sige, mag-enjoy tayo sa life. Ang dami ko na pong mga kamag-anak mga idol na hindi ko naman inaakala na mawawala na sila. Kaya ang iniisip ko, magkikita pa kami muli ng mga kamag-anak. Pero yung iba talagang nawala na sila, natapos na ang misyon nila dito sa mundo, kaya sila ay kinuha na ng Diyos. Kaya tayo na mga buhay pa, i-enjoy natin ang ating buhay at dapat maging happy tayo. Ngayon po ay kailangan po natin na mag-enjoy at mag-invest ng happiness para pagdating ng araw, maalala tayo ng ating mga kamag-anakan at makikita pa tayo sa YouTube na mga buhay na buhay pa. Pagdating po sa kamatayan, wala na po talaga tayong magagawa. Hindi po natin mabibili at makausap ang kikitil ng ating buhay na babayaran ko na lang. Wala po talagang ganon. Talagang hindi natin alam kung kailan at kung hanggang saan. Talagang hindi natin alam. Kaya i-enjoy natin ang ating buhay para masulit natin ang pag-i-stay natin dito sa mundo. Siya'y babalik na po tayo dito sa pag-swimming mga idol. Konting share ko lang po yun sa inyo mga idol, yung aking saloobin. Tara na, maki-swimming na po tayo sa mga isda na ang lalaki na. Dati nung last time, 2 years ago, na medyo mga maliliit pa itong mga isdang ito na videohan ko rin noon nung first time namin na pumunta dito. Maliliit pa sila. Ngayon, ang lalaki na po. Hanggang ngayong buwan lang po itong pagtatanggap po nila ng bisita dito sa Iriso Beach po mga idol, dahil next month sa September marami na daw pong dikya at saka hindi na po pwedeng papaliguan po kayo. Nakakatakot po na madikitan ng dikya at ang kati-kati po, diba? Kaya pinagbabawal na po dito ang pag-swimming pagka September na, at saka papalamig na po yun mga idol. Hindi na po natin kaya na mag-swimming po. Pagka wala ka pong dalang tinapay mga idol, talagang mangilan-ngilan lang po ang makikita nyo pong mga isda sa ilalim. Kaya tag-iisa-isa lang. Samantalang kung may bitbit ka pong tinapay, talagang napakadami po nila. Kagaya po nito mga idol, isang isda lang ang patakbo-takbo kasi wala ka pong dalang panawag sa mga isda. Pero kung may pabudbud ka po, talagang lalapit po sila at magkukumpulan po. Ang linaw po talaga ng tubig mga idol. Talagang ang ganda tignan. Dito na po si Joy ay nagpapa-feeding na naman po sa mga isda. Kaya nandyan na naman po ang mga isda. Marami naman po tayong makikitang mga isda. Pati mga maliliit nagsisugod na rin po at makikigulo na rin po at makikain na rin po ng mga tinapay. Kaya maigi talaga, may dala ka pong pang budbud kagaya ng ganyan at makikita mo, di ba, nakakatawa pong tignan na parang nakikiswimming ka na po sa mga isda at nagsisilapitan na po sila sa inyo. Ang galing naman ni Choy magpapabudbud,
pagpapakain sa mga isda. Talagang inunti-unti niya ang pagpapakain sa mga isda. Nilagay niya yung kanyang tinapay doon sa ibabaw, yung hindi abot ng tubig, tas inuunti-unti po niyang binigay sa mga isda. Kaya ang mga isda ay hindi po nagsilayuan, nandyan lang po. Ang dami pong video po sa mga isda na pinalapit niya. Ayan o, ang lalaki na talaga. Ang sarap siguro ng mga isdang itong ihawin. Nakatingin pa. Ayan na si Choy. Sobra naman itong taga-dagat talaga. Mahalata talaga. Umiga na talaga sa ilalim. Hindi ako nakakasisid mga idol. Ewan ko lang, napaka lumulutang po talaga. Kahit na anong gawin kong pagsisid, hindi na po ako nakakasisid. Lumulutang po. Panuorin na lang po muna natin ang mga isla, mga idol. At saka itong ating artista na si Choy sa ngayon. Talagang taga-dagat pala talaga to si Choy. Ayan na, nakikilaro na sa mga isda. Ang dami-daming mga isda. Pati mga maliliit, sumusugod na. Ayan, parang mga bulinaw na, dilis na yung mga maliliit. Ang daming isda. Ayan na, dumadami na mga isda, pati mga blue ay nagsipuntahan na rin yung mga kulay blue na isda. Ayan, nahawakan na nga dito yung ibang isda eh. Ayan na, dati yung mga nabibidyo ko pong mga isda ay mga kalimitan blue. Ngayon lang po nagsilapitan yung mga kulay blue na isda. Ang ganda-ganda po tignan, parang aquarium po ang kanilang dagat ay napakalinaw. Ayan po, dumadami na rin po ang mga taong kumukuha ng video po kasi ang ganda na po tignan, ang daming isda. Kasi hindi umaalis ang mga isda at binibitin-bitin ni Choy ng bigay ng mga tinapay. Meron pa pong parang ata yun, grouper ata yung maliit doon sa ilalim na hindi siya sumasama na sa taas na makikiagaw ng pagkain. Doon lang siya sa baba na aantay. Natatakot siguro siya doon sa mga malalaking isda. Ito naman po ay Napoleon fish daw, sabi ng asawa ko. Nakita daw niya ang laki-laki. Mas malaki pa daw po yan doon sa mga isda na nakukunan niya kanina. Kaso medyo mailap po, kaya hinabol daw po niya at nakunan niya po na video itong Napoleon fish o maming. Malaki na daw po yan sa personal. Mas malaki doon sa mga isda kaninang nakikita natin. Ayan, talagang pinagtyagaan niyang habulin yan at kunan ng video po mga idol. Excited ang asawa ko na habulin itong Napoleon fish mga idol dahil doon hanggang hapon na kami. Ngayon siya lang naman ang nakakita ng isdang yan. Kasi ang nakikita naming isda ay parehas lang po ang itsura, kagaya po itong mga nagkukumpul-kumpul. Yan po ay talagang dumayo lang, pumunta lang po na siya lang kakaiba. Napapansin ko mga idol, itong Napoleon fish, mahina lang naman po ang pagkampay, pero ang kulin po ng langoy niya mga idol, pero pagka ako, grabe ng kampay-kampay ko po mga idol, kunti lang po ang inuusan. Napalayo na po yung asawa ko sa amin mga idol sa kakahabol niya po dito sa Napoleon fish po mga idol.
Pagka naghahabol ka po pala niyan, hindi mo mapapansin na napapalayo ka na po. Ito po, may ibang klaseng isda na naman dito. At saka may mga maliliit pa. Ujisang daw po ang tawag dyan sa isdang yan mga idol dahil may balbas. Ayan po, oh, nakakahalata at tumatakbo ng matulin. Yan, ang dami-dami na rin po mga isdang nagsisilapitan. Kahit na wala tayong pangulo. Ay ako ay pagilid-gilid lang po pagka hawak-hawak lang po sa bato. Ano naman itong hinabol ng asawa ko na isda ay popper fish daw po ito mga idol. Nakita niya, nagkita daw sila sa mata kaya hinabol niya. Ayan, natakot ang popper fish sa kanya ay hinabol niya. Kaya naghahabulan na sila. Yung pagka nahawakan nyo po yan ay lumulupo na maraming tinik. Nagbibilog. Yan po yung butiting yan. Shoutout po kay Lalabs, Runaway at sa Team Pajamas and Team Runaway. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na mga nanonood mga idol at sa mga naging kasama ko po dito sa Iriso Beach, maraming salamat po sa inyo mga idol. Shout out sa inyong lahat na nakasama sa pag-swimming natin. At sa mga hindi nakasama, shout out na rin po sa inyong lahat. Baka next time kayo naman po ang makakasama. God bless. Thanks for watching.